Patay, wala akong kumpas para malaman ang direksyon. Baka dito na ako bawian ng buhay. Nacheck ko na ang lahat ng gamit, walang problema kaya sige na, umalis ka nang walang inaalala. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, magpapakasal na tayo. Kaya palang makakita ng mga mata ko sa likod ng kahit anong bagay. Si Lin Xiuqiu pala ang sumira sa kumpas na ito. Huwag kang mag-alala. Sinabotahe ko na ang kumpas ni Chen Yang. Walang kahit isang kumpas na gagabay sa kanya. Tiyak na mamamatay siya. Mas mabuti pa kung mamatay siya sa dagat. At kung sakaling makabalik siyang buhay, pigaan pa natin siya sa mga pinaghirapan niyang pera. Tutal tanga naman siya. Sakto lang para magpaalipin sa atin. Ito ang daan ko para makatakas sa bagyo. Chen Yang, nakabalik ka talaga. Noong makita mo akong buhay pa, nagulat ka ng sobra, hindi ba? Lin Xiuqiu, ano bang nagawa kong masama sa iyo? Nakipaglandian ka sa ibang lalaki. Binalak mo pang nakawin ang pera ko at patayin ako. Napakasama talaga ng puso mo. Nabulag talaga ako sa pagmamahal sa iyo. Ang malas naman talaga ng batang si Chen Yang. Dahil nakatagpo siya ng ganyang klaseng babae, nawalan na nga ng mapapangasawa, napahiya pa ng todo. Ang natitira na lang sa kanya ay ang bangka na iyon. Sinasabi mong ako ang sumira sa kumpas. Sinong makakapagpatunay niyan? Matagal ko na rin gustong makipaghiwalay sa iyo. Chen Yang, isa ka lang namang mabahong mangingisda. Mabibigyan mo ba si Xiuqiu ng magandang buhay? Umalis ka na habang maaga pa. Ang isang katulad mo, bahala na kung sinong gustong kumuha sa iyo. Hindi ko na kayo pagsisilbihan. Ako, si Chen Yang, ay siguradong magtatagumpay sa buhay. At gagawa ako ng pangalan dito sa karagatan na ito. Sige, tingnan nga natin. Kung may mararating ka pa ba sa buhay mo. Yuan. Tapos na. Hindi ko rin alam kung bukas. Kaya pa rin gawin ng mga mata ko ang ganito. Kung kakayanin, yayayain ko si Zhao Shuai na makipagsabayan sa akin para sa malaking kita. Alas 10 ng umaga, dadaan dito ang kawan ng mga isda. Kailangan kong pumunta doon para tignan kung anong meron. Iba ang pakiramdam na ito, siguradong malaking huli ito. Sayang nga lang at masyadong maliit ang bangka ko. Ito lang ang kaya kong isakay bawat biyahe. Bahala na, ibebenta ko muna ito para magkapera. Aba, Chen Yang, ang galing mo talaga. Yayaman ka na nito. Samba lang naman at sinwerte. Iniwan ka man ng asawa mo, napalitan naman ng kawan ng isda. Chen Yang, mukhang bumabaligtad na ang swerte mo. Ha 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 ha. Bibilhin mo ba? Kung bibilhin mo, magkano ang maibibigay mo sa akin? Iho, maganda ang kalidad ng mga dala mong huli. Kukunin ko ito sa halagang 3 piso kada kilo. Okay ba sa iyo? Hindi kita lulugiin. Walang usapan kung mas mababa sa 5 piso. Kung hindi ka seryosong bilhin ito, magtatanong-tanong na lang ako sa iba. Teka lang, bibilhin ko na. Bibilhin ko sa presyong sinabi mo. Sa susunod, kapag nakakuha ka uli ng ganito kagandang huli, dalhin mo agad sa akin ha. CJ, kung gusto kong kumita ng mas malaki, kailangan ko pa ring maghanap ng makakatulong. Kung ako lang mag-isa, kahit pa magpakapagod ako ng husto, hindi pa rin ako kikita ng malaki. Bukas ng umaga, tatanungin ko si Zhao Shuai kung gusto niyang sumama sa akin sa trabaho. Zhao Shuai, magkababata tayo at sabay tayong lumaki. Hindi ka ibang tao sa akin. Malaki ang kinikita ko ngayon sa paglaot para mangisda. Kaya gusto sana kitang isama. Hindi ko alam kung payag ka. Sige ba Kuya Chen? Tiwala naman ako sa pagkatao mo. Magkasundo naman tayo. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Si Chen Yang nga, sarili niyang problema hindi pa maayos-ayos. Naniniwala ka ba na kaya kanyang tulungang kumita ng pera? Naku naman! Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pwede kong bayaran araw-araw si Zhao Shuai. 3 araw na magkasunod, kung pagkatapos ng 3 araw, pakiramdam niyo pa rin ay wala kayong kinikita. Ibig sabihin noon ay wala akong kakayahan. Nay, naniniwala ako sa sinasabi ni Chen Yang. Huwag mo na po itong pakialaman. Kapag nagsama kaming dalawa, siguradong may mararating kami. O ay! Punta tayo sa may Hongguya ngayon. Nararamdaman kong may kawan ng mga isda roon sa malapit. Talaga ba? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kakayahan? Isang tingin mo lang, alam mo na agad kung nasaan ang mga isda. Marami akong natutunan kamakailan. Tungkol sa mga buhay dagat, at pati na rin tungkol sa mga hanging panahon at agos ng dagat. Hindi naman mahirap malaman ang mga bagay na ito. Sige, makikinig ako sa iyo. Kahit ano pang paraan ang gamitin mo. Basta sabihin mong may isda, sasama ako sa iyo.
Dito mismo. Ihagis mo na ang lambat. Grabe, ang galing mo talaga. Walang kamali-mali sa sinabi mo. May dumaan ngang kawan ng mga isda rito. Siyempre naman. Nasubukan ko na ito kahapon. Basta makinig ka lang sa akin. 100% makakahuli tayo ng isda. Kung ganoon nga ang mangyayari, mabilis tayong dalawang yayaman nito. Tama ka. Ang paglaot para mangisda ay hindi lang nangangailangan ng talas ng paningin. Kailangan din ang lakas ng katawan. Kung ako lang mag-isa, kakaunti lang ang mahuhuli kong isda. Kaya gusto sana kitang makasama sa pagpapalaot. Sa ganoong paraan, mas malaki ang kikitain nating dalawa. Sayang nga lang at masyadong maliit ang bangka natin. Kung hindi, makakapaghulog pa sana tayo ng mas maraming lambat. Kapag kumita na tayo ng pera, kailangan nating magpalit agad ng bangka. Kasi simula pa lang nating magkasama ngayon. Mas mabuting dahan-dahan lang muna tayo. Hindi naman kailangang madaliin ang pagpapalit ng bangka. Siya nga pala, tungkol naman sa hatian natin sa pera. May naisip ka ba kung paano natin ito gagawin? Pwedeng bigyan mo ako ng pirmihang sweldo. O kaya naman ay bigyan mo ako ng 10% ng kita. 70% naman ang sa iyo. Tutal, bangka mo naman ito. Ikaw pa ang sasagot sa krudo at pagkasira. Lakas paggawa lang naman ang ambag ko. Ganito na lang, bibigyan kita ng 2 bahagi ng kita. Bukod pa sa basic salary mo. Ganito muna bago tayo magpalit ng bangka. Kapag nakabili na tayo ng mas malaking bangka, ikaw na ang magiging vice kapitan ko. At mas malaki pa ang ibibigay kong porsyento sa iyo. CJ. Chen Yang, tinuturuan mo ng kalokohan ang Xiao Shuai ko. Maghapon siyang hindi mahagilap. Saan ba talaga kayo naggagagala? Sinasabi mo pa na tutulungan mo siyang kumita ng pera. Sa tingin ko, isa ka lang sinungaling. Ito ang sweldong ibinigay sa akin ni Chen Yang ngayon. At may kasama pa itong malaking porsyento ng kita. Ano? Kumita ka ng ganito kalaki sa loob lang ng isang araw. Chen Yang, kailangan mo pa ba ng tauhan sa bangka mo? Kung kulang pa kayo, sasama na rin ako. Tia, wag niyo naman po akong biruin. Sapat na ang kinikita ni Zhao Shuai para matustusan ang lahat ng gastusin ng pamilya ninyo. Chen Yang, tara na. Kailangan na nating magpalaot agad. Sige, aalis na. Ang kukulit talaga ng dalawang to. Wala namang nahuling isda pero araw-araw pa ring lumalabas. Bukod sa nabaliw na si Chen Yang sa sobrang pressure, nakapangdamay pa siya ng isa. Baka hindi lang basta walang mahuling isda balang araw. Baka pati sarili nilang mga buhay ay masayang pa. Chen Yang, pagbalik natin galing sa laot ngayong araw, magpakitang gilas din tayo sa kanila para makita nila, para hindi na nila tayo laging minamaliit. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang pinagplanuhan to. Diyos ko mukhang. Napasok natin ang mismong pugad ng mga moonfish. Napakabihira ng ganitong klase ng isda. Sa buong daungan, siguradong ilang taon na walang nakakahuli ng ganitong isda. Ano namang nakakapagtaka roon? Basta sumama ka lang sa akin. Madalas talagang mangyayari ang mga ganitong bagay. Hindi naman mabebenta ng mahal ang mga ordinaryong isda. Kaya hindi na natin pinag-iisipan pa ang mga yon. Kuya Chen, napakalupit mo talaga. Tapos na. Zhao Shuai, mamaya pagdating sa daungan, bitbitin mo ang 2 isda. Umikot-ikot ka muna sa nayo ng 2 beses, bago ka umuwi ng bahay. Ang 2 isdang ito ay tig-isa para sa pamilya natin. Itatabi natin para kainin natin mismo. Napakabihira ng ganitong isda. Siguradong napakamahal nito. Kung tayo lang ang kakain nito, baka naman sobrang luho na niyan. Huwag kang mag-alala, walang problema. Grabe naman. Saan mo naman nakuha ang napakabihirang isdang ito? Ito ba ang mga isdang nakuha ninyo ni Chen Yang? 2 piraso lang ba ito? Ang 2 ito ay tig-isa para sa pamilya natin. Para kainin natin mismo. Ang iba pang mga isda ay dinala na sa bayan para ibenta. Nay, sabihin mo nga, hindi ba ang galing ng Kuya Chen Yang ko? Sa buong nayon natin, sino ba ang may kakayahang makahuli ng moonfish? Boss Lee, tingnan mo ang mga isda. Magbigay ka na ng presyo, grabe naman. Maging tapat tayo sa negosyo, mag-alok ka na ng presyo, grabe. Iho, ang swerte mo talaga, grabe ang swerte mo ngayon. Kahit ang ganitong pambihirang klase ng isda ay nakuha mo. At napakarami pa nito. Iho, huwag ka munang magmadali. Sa dami ng mamahaling isdang ito, hindi ko kayang bilhin lahat mag-isa. Pumasok ka muna at maupo. Uminom ka muna ng tsisa at tatawag muna ako. Tatanungin ko ang ibang malalaking boss. Muyaw, lumabas ka rito at ipagtimpla mo ng tsisa ang ating mahalagang panauhin. Samahan mo siyang makipagkwentuhan. Tatawag lang si Papa sa telepono. Iho, ang mga isdang ito ay bibilhin ko sa halagang 50 piso bawat kilo. Wala ka namang tutol doon, di ba? Itong kargada mong mahigit 200 kilo.
Sapat na para yumaman ka ng husto. Hala! Papa, ganoon ba talaga siya kagaling? Sa isang karga lang ng isda ay yayaman na siya ng ganoon. Hahaha, magsisinungaling ba si Papa sa iyo? Ikaw talagang bata ka pa. Matuto ka ng mabuti kay Iho Chenyang. Sige, ganoon na nga ang gawin natin. Muyaw! Hindi talaga ordinaryong tao ang batang iyan. Dapat mo pa siyang makasama ng mas madalas. Tiyak na may mabuti itong maidudulot sa iyo. Opo. Alam ko na po. Chenyang, gabi na. Huwag mo nang isasama ang aking si Xia Ushuai, na pumalaot sa dagat. Masyadong mapanganib iyon. Tita, huwag mo naman akong biruin. Nandito ako para magbigay ng pera. Chenyang, seryoso ka ba? Ang laki ng kinita nating dalawa ngayon. 20% pa lang iyan ang nararapat sa iyo. Dagdag pa ang pang-araw-araw na sweldo mo ngayon. Ang totoo niyan, mahigit 10,000 piso ang kinita nating dalawa sa biyaheng ito. Bawas na dyan ang sarili kong parte. Itatabi ko muna ang matitira, para pambili ng mas malaking bangka pagdating ng araw. Chenyang, hindi ka naman umaarte lang sa harap ni Cha, di ba? Para lang lokohin ako na malaki ang kikitain ninyo. Ang mga karaniwang mangingisda kapag pumapalaot, kumita lang ng ilang daang piso ay masaya na. Talaga bang ganyan kalaki ang kinita mo sa biyaheng ito? Naku! Huwag kang mag-alala. Ako ang magdadala kay Zhao Shuai sa magandang buhay at kayamanan. Hindi kita lolokohin. Sige na, huwag mo na kaming ihatid. Bukas ng umaga, gaya pa rin ang dati. Hindi naman sa hindi naniniwala si Tia sa iyo. Pero sa paraan ng pagkita ninyo ng pera, madali kayong kainggitan ng iba. Gusto lang din kayong paalalahanan ni Tia, para hindi kayo mapagdiskitahan ng masasamang tao. Ma, alam kong ang tinutukoy mo ay yung nangyari kanina. Tandaan na namin iyon mula ngayon. Hindi na namin ipagmamayabang ang mga nahuli naming isda sa buong nayon. Para rin naman sa ikabubuti natin ang ginagawa ni Mama. Mas mabuting magpakumbaba na lang muna tayo sa susunod. CJ. Siuksiu. Kararating ko lang galing sa pag-ikot sa nayon. Nabalitaan ko na ang batang si Chenyang. Swerte raw siya nitong mga nakaraang araw. Bukod sa umaapaw ang mga huli niya, nakakahuli pa siya ng mga mamahalin at pambihirang uri ng isda. Mukhang nakakuha nga siya ng malaking halaga ng pera. Siya lang. Paano naman nangyari iyon? May tumutulong kaya sa kanya? O baka nakatsamba lang siya ng magandang oportunidad? Ganyan din ang iniisip ko. Kaya balak kong alamin kung ano talaga ang totoo. Tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa oras na yon, makakagawa na tayo ng paraan kung paano mapupunta ang biglaang yamang ito sa sarili nating mga kamay. Siuksyu, sinundan ko yung dalawang lalaking iyon. Buong maghapon talaga. At mukhang kabisadong-kabisado ko na sila ngayon. Ayon. Feeling ko, nasa bangka nila ang sikreto. Kailangan lang nating gumawa ng paraan para makuha ang bangka na yon. Para makuha rin natin ang ganyang klaseng swerte. Ang ibig mong sabihin, si Chenyang, mukhang duwag pa rin naman tulad ng dati. Wala namang kakaiba sa kanya. Nakakahuli lang siya ng ganyang karaming isda, dahil lang sa luma at sirang bangka na yon. At saka, hindi naman gumagamit ng kumpas ang batang yon. Tumatayo lang siya sa bangka at tumitingin-tingin sa paligid. Pagkatapos ay naghahagis na ng lambat, kung hindi dahil sa bangka, saan pa ba ito magiging dahil? Kung ganoon, madali lang pala, bilhin na lang natin ang bangka niya. Pero kapag ginawa natin yan, tiyak na mapupukaw natin ang hinala ni Chenyang. Magiging alerto ang batang yon. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Kapatid na Chenyang, pasensya ka na talaga ha. Kaninang umaga nang bumalik kami galing sa pangingisda. Hindi namin sinasadyang mabangga at masira ang bangka mo. Ano sa tingin mo, pwede ba ito? Babayaran ka na lang namin ng direkta para sa pinsala. At bibilhin namin ang bangka mo, para makabili ka ng bago. Sige ba? Bibigyan kita ng magandang numero para swertehin ka. 8,800. Ibigay mo na ang pera. 8,800. Nabubaliw ka na ba sa pera? Mukha namang inosente at tapat itong si Chenyang. Hindi ko akalaing napakaitim pala ng budhi niya. Nga, luma na talaga ang bangkang ito. Nasa 4 hanggang 5,000 lang ang halaga niyan sa pinakamataas. Siguradong hindi matutuloy ang bentahang ito. Sira ulo lang ang bibili niyan. CJ, 8,800 tama. Bibilhin ko na. Yari na. Hongyu, huwag kang padalos-dalos. Gagana kaya talaga ang ganito. Huwag kang mag-alala. Makinig ka sa akin, sigurado ito. Bangka niyo muna ang gagamitin natin ngayon. Chenyang. Grabe naman ang presyong hiningi mo kanina. At ang mas malala pa rito, sumang-ayon pa talaga ang tangang iyon. Ano ba talagang nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, iniisip ni na Mahongyu at Lin Xiuxiu na, kaya marami tayong nakukuhang huli, ay dahil sa bangkang iyon. Kaya naman,
gumawa sila ng sarili nilang palabas, kung saan kunwari ay binangga ang bangka, para ipakita sa atin, para mapilitan tayong ibenta ang bangka. Kuya, napansin ko na, hindi ka lang magaling maghanap ng isda. Ang talas din ng pakiramdam mo sa mga tao. Anong huli ang gusto mong makuha natin ngayon? Teka lang, Kuya Chenyang, di ba tayong mga mangingisda ay umaasa lang sa dagat para mabuhay? Kung ano ang makukuha natin kapag inihulog ang lambat, walang nakakaalam niyan. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang nasa ilalim ng dagat. Kung ganoon nga, gusto ko sanang manghuli ng mga alimasag o kaya ay alimango. Pumunta tayo roon. Napakalalaking alimango ang nandoon. CJ, manghuli na tayo ng alimango. Puro alimango. Saktong-sakto sa sinabi mo. Lahat talaga dambuhalang alimango. Mayaman na naman tayo nito. Kalma lang muna. Meron pa sa ilalim. Ihagis mo pa ng ilang beses ang lambat. Punuin muna natin ang bangka bago tayo umalis. Kuya Chenyang, kahit sa panaginip ko, hindi ko naisip na magiging ganito tayo kayaman. Kung ganito lang sana araw-araw, hindi magtatagal. Makakapagpalit na tayo ng mas malaking bangka. Kuya Zhao Shui, hindi ba sumama si Kuya Chenyang? Muyaw, nandito ako. May kailangan ka ba? Wala naman. Nagtataka lang ako kung saan ka nagpunta. Simula nung naging malaking suki ka ng pamilya namin, lagi na akong pinaghihintay ni Papa sa pinto para abangan ka. Sabi niya kapag dumating ka raw, tawagin ko agad siya palabas. Haha, salamat sa pagtitiyaga mo. Tara na. Zhao Shui, sa'yo ko na ipapaubaya ang pag-asikaso ng mga huling ito. Huwag kang mag-alala. Tiwala naman ako sa'yo. Pangako. Naku Chenyang, bakit nakaupo ka pa rin dyan? Yung mga dinala mong paninda, pinagkaguluhan talaga sa buong merkado. Lahat ng tao sa labas nakikiusyoso. Curious sila kung anong klaseng alamat na mangingisda ang makakahuli ng ganito kalalaking alimango. Tara na bilis, lumabas na tayo para tingnan natin. Akala ko kasi, yung mga nakakahuli ng ganitong kalidad na paninda, ay may mga edad na talaga. Hindi ko akalaing ganoon siya kabata. Pakiramdam ko sinuwerte lang siya. Yung aasa ka lang sa karanasan para makahuli ng higanting alimango. Imposible talaga yun. Hay, huwag niyo nang pakialaman kung paano niya nakuha yan. Basta nakuha niya. Wala tayong magagawa kundi humanga. Ang mga may-ari dito sa palengke, gusto kanilang yayain maghapunan, at makipagkilala sa iyo. Pagkatapos kumain mag-aayos kami ng sasakyan para ihatid ka pa uwi. Siyempre kung gusto mong matulog dito pwede rin naman. Ano sa tingin mo, pwede ba? Sige ba, sabay-sabay na tayo. Kuya Chenyang, pakiramdam ko ang lawak ng kaalaman mo. Mas marami ka pang karanasan kumpara sa akin. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sana talaga maisama mo ako sa pagpalaot sa dagat. Kung magkakaroon ng pagkakataon, syempre naman pwede. O sige, mag-pinky promise tayo. Kuya Chenyang, simula noong sumama ako sa iyo, hindi lang ako kumita ng malaking pera. Nakasaksi pa ako ng ganito kalalaking pangyayari. Pakiramdam ko ngayon, parang nasayang lang ang buhay ko noon. Kaya mula ngayon sasama at magpapaturo na talaga ako sa iyo. Sabay naman tayong lumaki at magkaibigan bata pa lang. Sino pa ba ang tutulungan ko kundi ikaw? Hindi magtatagal at makakabili na rin ako ng mas malaking bangka. Mas malaki pa ang kikitain nating pera. Kuya Chenyang, pakiramdam ko tama ka sa sinabi mo. Sa mga susunod na araw, pwede muna tayong manghuli ng mga pangkaraniwang isda lang. Kung araw-araw tayong kukuha ng mga mamahaling uri at kumita ng malaking pera, baka mapag-initan tayo ng iba. Nga, mas mabuti nang mag-ingat muna. Nakapagtataka talaga, yung sirang bangka na yun ni Chenyang. Pinira-piraso ko na ito ng husto, pero wala pa rin akong nakita na kahit anong kakaiba rito. Ano ba talaga ang ginagamit niya para kumita ng ganoong kalaking pera araw-araw? Tapos, Kuya Hongyu, sa tingin mo ba si Chenyang ay talagang may tinatagong galing? Noong pinilit nating bilhin ang bangka niya noon, ay hulog na hulog talaga tayo sa patibong ng batang yon. Isipin mo humingi siya ng 8,800. Muntik na tayong dalawa, maubusan ng buong kabuhayan. Imposibleng sa ganyang diskarte niya lang, ay maluloko na niya ang matalas kong paningin. Huwag kang mag-alala, patuloy kong babantayan ang batang yan, at siguradong pahihirapan ko ang buhay niya. Mabuti na rin yon. Kung hindi kayo gagawa ng paraan para kalabanin ako, hindi ko rin kayo madaling magagalaw. Namomroblema pa naman ako kung paano makakaganti sa inyo, tapos kayo pa mismo ang lumapit sa akin. Ano bang balak gawin ng makakairitang mag-asawang to? Susunod ba sila sa atin sa paglaot? Ewan ko ba sa kanila, wag na natin silang pakialaman. Masisira lang ang araw natin sa kanila. Chenyang, sino ba ang pinariringgan mo ng ganyan? Siukshu, wag na natin siyang patulan. Basta kumikita tayo ng pera. Mas magaling pa rin tayo sa kahit sino.
Mamaya bibilhan kita ng mga pampaganda. Bibilhan din kita ng bag, kaya huwag ka nang magalit. Zhao Shui, may malaking huli rito sa ilalim. Ihagis mo na ang lambat. Siukshu, nakita mo ba yon? Ang walang kwenta ay mananatiling walang kwenta. Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Pagdating sa panghuli ng isda, kaya talagang tamang tao ang pinili mo. Walang hiya talaga ang hayop na ito. Isang segundo lang nauna pa silang nagbaba ng lambat sa atin. Pasensya na Kuya Chenyang. Ako ang may kasalanan. Alam ko pong nagkamali ako. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Walang kinalaman sa iyo ito. Wala na tayong magagawa kung talagang ganyan sila kawalang hiya. Makakaiwas din tayo sa kanila. Siukshu, yayaman na tayo ngayon. Isang buong bangka ng malalaking isda. May ibubuga din pala talaga itong si Chenyang. Nahanap niya talaga ang ganoon kagandang pwesto ng mga isda. Tama na iyan Kuya Hongyu. Pwede na nating dalhin sa merkado para ibenta. Basta nangingisda pa ang Chenyang na iyan. Susundan lang natin siya palagi. Kahit ano pa ang paraan niya. Para mahanap ang magagandang pwesto na iyon. Dapat tayo muna ang unang magbaba ng lambat. Kasalanan niya kung bakit mas mabagal siya sa atin. Ha ha ha. Kuya Chenyang, wala talagang kwenta ang mag-asawang iyon. Hindi ganyan kumilos ang matitinong tao. Sobra-sobra na talaga sila. Kailangan nating gumawa ng paraan para makita kung paano malulutas ang problemang ito. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Kapag hindi ko sila naturuan ng leksyon, wala na akong silbi sa mundong ito. Chenyang, noon akala ko talaga wala kang kwenta. Ngayon nakikita ko nang nagkamali ako ng tingin sa iyo. Kung hahadlangan ng dalawang iyon ang kabuhayan nyo, haharapin ko sila kahit mapahiya pa ako. Kakausapin ko sila at pagsasabihan. Kahit murahin ko pa sila sa kalsada para lang lumayas. Huwag na po kayong umabot sa ganyan tiya. Bukas na bukas din ay ayusin ko na ang problemang ito. Zhao Shuai, aalis tayo bukas ng umaga gaya ng dati. Sige, walang problema. Pwede ba kayong dalawa huwag kayong masyadong mapanginis? Kung saan kami pupunta doon din kayo sumusunod. Ano bang pinagsasabi mo? Para sa lahat ang dagat. Ano bang pakialam mo kung saan namin gustong pumunta? Kailan pa naging hindi makatwiran si Chenyang? Ngayon ko lang yata narinig yan. Bakit may dagat ba na ikaw lang Chenyang ang pwedeng pumunta? Hindi ko naman sila pinipigilang pumunta. Kaya lang nag-aalala ako sa pupuntahan ko. Kung delikado man doon, baka kapag may nangyari sa inyo ay isisi nyo pa sa amin. Huwag kang mag-alala Chenyang. Kung magkano man ang kikitain namin, o kung mapahamak man kami, ay wala nang kinalaman sa iyo. Sige, lumarga ka na sa daan mo, at kami naman sa daan namin. Wala kang pakialam sa amin. Mabuti naman kung ganoon. Ngayong narinig ko na yan sa inyo, panatag na ang loob ko. Sige, tara na. Kuya Chenyang, nanghuhuli lang naman tayo ng isda para kumita. Hindi naman natin kailangang sumugal ng ganito. Kapag hindi tayo nag-ingat, baka mamatay tayong dalawa kapag hinampas ng malalaking alon sa dagat. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi lang sila sumunod sa atin, mailalabas din kita agad dito. Diyos ko, sobrang sama naman ng panahon na ito. Huwag na lang kaya nating ituloy. Huwag kang matakot kung nakapasok nga silang dalawa. Bakit naman tayo matatakot? Isa pa, handa silang sumugal na pumunta rito. Tiyak na may malaking huli silang makukuha doon. Baka kapag natapos natin ang isang huli na ito, talagang yayaman na tayo ng tuluyan. Nabulag na talaga sa pera ang dalawang ito. Talagang hindi sila takot mamatay, tara na. Hala, napakalakas ng mga alon. Baka mawasak na ang bangka natin. Kuya Chenyang, tingnan mo ang mga isdang ito. Kuya Chenyang, tingnan mo. Hindi lang maganda ang kalidad ng mga isdang ito. Ang lalaki naman ng mga ito. At galing pa talaga ang mga ito sa malalim na dagat. Balita ko napakamahal daw ng ganitong klaseng isda. Pwede pa nga raw itong kainin ng hilaw. Sige, kung interesado ka. Hawakan mo na at kagatin mo agad ng 2 beses. Hehe, kahit na pwede pang kainin yan. Paunahin ko muna kayo kumain, Kuya Chenyang. Pagkakita ko pa lang sa 2 binatang ito, na pumasok sa palengke natin, alam ko nang may dala silang magandang klase ng paninda. Bilis ipakita nyo na sa amin para makita ng lahat. Anong pambihirang bagay ba ang nakuha nyo ngayon? Kapatid na Chenyang, ang sikat-sikat mo talaga ngayon, kaya pati ang benta sa tindahan ko ay lumakas din. Kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo ng husto. Papa, iba ang direksyon ng nilakaran ni Kuya Chenyang ngayon. Hindi tulad ng nakasanayan niya. Baka naman gusto lang nilang dalawa na mag-ikot dito sa bayan. Tama, sundan mo nga sila. At kung may tsansa, librehan mo silang dalawa o kaya ibili mo sila ng kahit ano. Para naman maipakita natin ang pasasalamat natin sa kanila.
Hanggang bukas na lang. Papa, galing lang pala si Chenyang sa tindahan ng mga materyales sa konstruksyon. Sinabi niya na gusto niyang ipagawa at ayusin ang kanilang bahay. Napakabait at napakamapagmahal sa magulang na anak talaga niya. Kailangan nating gumawa ng paraan para matulungan siya. May nangyari bang masama? Sabi ni Papa malaking tulong ka raw talaga sa amin. Kaya naman naging napakasagana ng takbo ng negosyo namin. Kaya ngayon narito kami para tulungan kang ipaayos ang bahay mo. Para na rin maipakita namin ang aming pasasalamat sa iyo. Naku, huwag na po. Kaya ko naman na pong asikasuhin ito mag-isa. Nakakahiya naman pong istorbohin ko pa kayo. Sige na simulan na natin ang trabaho. Sige, CJ. Napakaswerte talaga ni Chenyang. Ang mga amo o may-ari ng negosyo na nakakatrabaho niya ay handa talagang pumunta rito para lang tumulong sa kanya. Ang dami na niyang kinitang pera at may mga malalakas pa siyang kakampi na tumutulong. Bumaliktad talaga ang kapalaran niya. Ngayon ayos na ang lahat. Noong nakaraan lang minamaliit pa natin si Chenyang. Ngayon hindi lang siya basta yumaman. Sa kanya pa ang pinakamagarang bahay sa buong baryo. Kuya Chenyang, sa palagay ko yung dalawang kumag na yun noon. Kung makikita lang nila tayo ngayon, tiyak na magsisisi sila ng lubos. Akala nila noong ninakaw nila ang bangka. Maagaw na rin nila ang swerte ni Chenyang. Ngayon ipapaayos pa ni Chenyang pati ang bahay niya. Habang sila naman ay sumusunod pa rin sa dagat. Sa isang bangka ng swerte na wala naman talaga. Walang hiya talagang Chenyang na yan. Muntik na tayong mamatay dahil sa kanya. Kung buhay pa siya matapos ang bagyong yun, ako mismo ang sasakal sa kanya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Huwag ka muna magsalita, mag-ipon ka ng lakas. Kailangan nating mabuhay para makapaghiganti tayo. Paano ko kaya hindi napansin dati, na kahit ang isang piraso ng malamig na tinapay, ay pwede palang maging ganito kasarap? Ito na siguro sa buong buhay ko, ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Kuya Hongyu, hindi natin pwedeng palampasin na lang ito basta-basta. Tingnan mo nga yung si Chenyang, yumaman na naman siya ng todo-todo. Ipinapaayos pa ang bahay niya ngayon. Hindi ko talaga ito matatanggap. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko mapapabagsak ang buwisit na yan, may tuturing ng napakaswerte niya. Chenyang, napakawalang hiya mong lalaki ka. Sinira mo ang aking puri noon. Bukod sa pinagbuntis ko ang anak mo, ayaw mo pang panagutan ang ginawa mo. Una ay itinulak mo muna ako sa iba, at pagkatapos ay naghanap ka pa ng paraan upang tapusin ang buhay naming dalawa sa dagat. Napakawalang puso mo talaga. Ano? Chenyang, ikaw, ganyan ka pala talagang tao. Lin Xiuxiu, asong ulol ka ba? Hindi ka ba mapapakali kapag hindi mo ako tinahulan kapag nakikita mo ako? Di ba? Maganda ang gising ko ngayon. Kaya ayokong pumatol sa katulad mo. Umalis ka sa harap ko. Tingnan ninyo ang makapal ang mukhang ito. Pagkatapos akong pakinabangan ni Chenyang, bigla na lang siyang nagmaang-maangan. Paano na ako mabubuhay nito? Sino ba namang mag-aakala na itong si Lin Xiuxiu ay buntis pala sa anak ni Chenyang? Kung totoo man yan, malaking halaga ang kailangang ibigay ni Chenyang kay Lin Xiuxiu. Napakatahimik at napakabait naman ni Chenyang. Magagawa niya kaya talaga ang mga sinasabi ni Lin Xiuxiu. Lin Xiuxiu, anong karapatan mong sabihin yan? May ebidensya ka ba? Hindi naman pwedeng porket sinabi mo lang sa lahat, ay ipapakulong mo na ako agad. Pwede ba maging makatwiran ka naman? Hindi naman nakakapagsalita ang sanggol sa sinapupunan ko. Kaya siguradong hindi niya ito mapapatunayan. Pero bilang isang disenteng dalaga, hindi ko naman sisirain ang sarili kong dangal. Para lang siraan ka, diba? Lin Xiuxiu, matagal na kayong nagsasama ni Ma Hongyu. Sa loob ng mahabang panahon, kaya kung buntis ka man ngayon, siguradong sa kanya yan. Kasinungalingan yan. Walang namamagitan sa amin ni Kuya Hongyu. At pinapahalagahan ko ang aking sarili. Pinilit lang ako ni Chenyang noon, kaya lang nawala ang aking kapurihan. Alam kong magsisimula na ang totoong ganti. CJ, kung talagang wala kang hiya sa sarili mo, hindi ko na rin kailangang irespeto pa ang reputasyon mo. Aling Zhao, pakiusap lumabas ka at magsalita. Kalahating oras ang nakalipas. Nakadikit ka sa pader ng bahay niya. Ano ba talaga ang narinig mo? Paano ko ba ito sasabihin? Napadaan lang ako sa likod bahay ni Lin Xiuxiu. Tapos may narinig akong kakaibang ingay sa loob. Kaya sumilip at nakinig muna ako sandali. Silang dalawa, walang ginagawang matino ang dalawang iyan. Si Lin Xiuxiu at si Ma Hongyu, kaliligtas lang nila mula sa dagat. Pagkakain at pagkakuha ng kaunting lakas. Nagtalik agad sila. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi lang sila sanay sa ganoon. At saka, alam din nilang hindi naman talaga buntis si Lin Xiuxiu. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling.
Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede kong tawagin ang kapitan ng barangay, para siya ang mag-ayos nito ng patas. Kung buntis ka nga talaga, babayaran kita ng 30,000. Pero kung hindi ka buntis, may lakas ka bang loob na bayaran ako ng 30,000? Hindi ako makikipagpustahan sa iyo. Isa ka lang walang kwentang talunan. Kuya Hongyu, tara na, umalis na tayo. Bahay ko ito. Kung kailan nyo gustong pumunta, pupunta kayo. At kung kailan nyo gustong umalis, aalis kayo. Nagpaalam ba kayo sa akin? Huwag nyo akong idaan sa dami nyo, para isiping natatakot ako sa inyo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala naman, paalisin mo na kami. Gusto nyo nang umalis? Nagsorry na ba kayo kay Chen Yang? Paano kung pumunta rin ako sa bahay nyo, at pagbintangan kita ng walang katuturan? Tapos bigla na lang akong aalis na parang walang nangyari. Matutuwa ka ba sa ganoon? Sige na, kami na ang nagkamali. Ang tanga naming dalawa, hindi ka dapat namin binangga, Chen Yang. Pasensya na. Bakit nyo ba ako tinitingnan? Hindi ako hihingi ng tawad sa walang kwentang yan. At ikaw din, Ma Hongyu. Napakaduwag mo naman. Tinakot ka lang nila. Humingi ka na agad ng tawad sa kanila. Sa buong buhay ko, huwag mo nang asahan na igagalang pa kita. Ano, may lakas ka ng loob na saktan ako? Tingnan mo nga yung itsura mong duwag. Kahit lakasan mo pa ang loob mo, hindi mo iyan magagawa. Tingnan mo na lang kung hindi kita sasaktan. Muyaw, dapat talaga ay maigi mong matuto sa kaibigang si Chen Yang. Hindi lang siya mabait sa mga kaibigan niya, kundi marunong din siyang tumimbang ng tama at mali, at hindi niya hinahayaang magtagumpay ang mga masasamang tao. Kung sasama ka sa kanya, siguradong hindi ka dehado sa huli. Paano ba yung mga pinagsasabi niyo? Hahaha, na parami lang ang inom ko. Nagkamali ako ng sinabi kanina, basta subukan mong magkasama pa kayo ng mas madalas ni Chen Yang. May maganda ring maidudulot yan sa iyo. O sige, simula bukas. Sasama na ako kay Kuya Chen Yang para mangisda sa dagat. Kuya Chen Yang, umatras na muna kaya ako pansamantala, para bigyan kayong dalawa ng pagkakataong mapag-isa. Hindi pwede yan. Inaasahan ko pa namang tutulungan mo ako sa trabaho. Hahaha. Kuya Chen Yang, paano mo napansin na ang alin na iyon ay may nalalaman sa totoong nangyari? Kaming mga lalaki, kailangan din naming magkaroon ng sariling sikreto. Marunong din palang maglihim si Kuya Chen Yang. Hindi naman sa naglilihim ako. Ang totoo niyan, mapagmasid lang talaga ako. Noong pinatutunayan ni Lin Xiuqiu na wala siyang kasalanan, habang nagsasalita siya ng kung ano-anong kalokohan. Yung Ale, ilang beses na gustong sumingit para magsalita. Kaya pala sinabi ni Papa na matuto ako ng mabuti sa iyo. Alam mo naman, mas marami ka talagang alam kaysa sa akin. Sige na. Magpahinga ka na ng maaga. Lalayag tayo bukas ng umaga para mangisda. Zhao Shui. Tuwing bago pumalaot si Kuya Chen Yang, nagbabasa ba talaga siya ng libro para maghanap ng mga isda? Siguro nga. Basta makinig lang tayo sa kanya. Tiyak na walang magiging problema. Wow, ang sarap naman sa pakiramdam ng ganito. Anong maganda roon? Sanay na kami rito. Kapag nakahuli na tayo ng malaking isda, sigurado akong mapapatalon ka sa tuwa. Kuya Chen Yang, ngayong araw, ano kayang pambihirang bagay ang balak mong hanguin? Teka muna, ibig mong sabihin kung anong isda ang mahuhuli natin ay nakadepende talaga kay Kuya Chen Yang. Hindi naman sa ganoon ka misteryoso. May halong samba rin naman. Ngayong araw kasama natin si Muyaw. Sa kanyang unang araw ng pangingisda, gumawa tayo ng kakaiba at romantiko. Lagot, mukhang pumalya yata siya ngayon. Huwag kayong mag-alala, kontrolado ko ang lahat. Mabilis na itinaas at ibinaba ang kutsilyo. Sa isang galaw ng talim, tumpak na nahiwa ang tiyan ng isda. Hala! Diyos ko po, tama ba ang nakikita ko? Isang perlas na kasing laki ng itlog. Grabe naman ito. Kailanman ay hindi ko pa narinig ang ganitong bagay. Lalo pa ang makakita ng ganito kalaking perlas sa sarili kong mga mata. Muyaw! Ito ang regalo ko para sa iyo. Kuya Chen Yang, masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko talaga ito pwedeng tanggapin. Pwede ko munang itago ito para sa iyo. Ibibigay ko na lang sa iyo kapag nakauwi na tayo. Tanggapin mo na, huwag ka nang mahiya sa akin. Nagdala ako ng negosyo sa pamilya ninyo. Tinulungan naman ako ng pamilya ninyo na mag-ayos ng bahay. Kaya bibigyan pa kita ng isa pang regalo. Palitan lang naman ito ng kabutihan. Isang bagay na napakahalaga at napakamahal. Ipinamigay lang ng ganoon kadali. Grabe, ang astig talaga ni Kuya Chen Yang. Kailangan ko nang magsipag sa pangingisda, para kapag kumita ako ng pera may maireregalo ako sa magiging kasintahan ko. Yehey!
Ha 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 ha. Kuya Hongyu, sana talaga iyong lumang bangka nila ay bigla na lang sumabog para mapatay na lang silang tatlo roon. Ganyan din ang iniisip ko. Pero hindi naman iyan mangyayari ng ganoon lang. Kailangan pa rin nating gumawa ng paraan para mapatunayan natin sa kanila kung sino ang kinakalaban nila. Ano naman ang balak mong gawin? Plano kong kumuha ng matalim na pambutas at butasan ang ilalim ng bangka nila. Gagawa ako doon ng ilang malalaking butas. Kahit pa magpalit sila ng bagong bangka, walang silbi iyon. Bubutasan ko pa rin ang bawat bago nilang bangka. Tutal wala namang tao rito kapag sumapit na ang dilim. Walang makakakita sa atin. Magandang paraan nga iyan. Para mapilitan silang magtiis na lang at walang magawa. Kung gagalingan mo pa ang diskarte mo, baka sakaling mapatay pa natin silang lahat. Dahil sa sinabi mo, may pumasok na ideya sa isip ko. Pwede tayong gumawa ng paraan para takpan muna ang mga butas pansamantala. At kapag napuno na ng mga isda ang bangka nila, dahil sa bigat ng karga ay lulubog ito ng mas malalim. Saka palang bibigay at bubukas ang mga butas. Sa ganoong paraan, malulunod sila sa dagat. Muyaw, bumalik ka muna ngayon sa palengke ng bayan para tumulong. Sapat ng kaming dalawa lang ni Zhao Shuai ang pumalaot. Kuya Chenyang, bakit biglaan naman ata ito? May nangyari ba? Malalaman mo rin ang totoo. Huwag ka munang magtanong sa ngayon. Dalhin mo ang life jacket at lubid. Aalis na tayo. Kanina pa patumpik-tumpik silang tatlo. Ayaw sumakay sa bangka. Akala ko may napansin sila. Kinabahan talaga ako. Walang butas ang plano natin. Paano naman nila malalaman? Ayos na. Nakasakay na si Chenyang sa bangka. Patay siya ngayon. Kuya Chenyang, may nakita ka ba kanina? Sinabotahe ba ang bangka? May pumunta rito kagabi. Ayaw nilang makapalaot tayo. Dahil nag-abala pa sila ng ganito. Kapag hindi tayo pumalaot, para naman nating binaliwala ang mabuti nilang intensyon. Maghanda ka na. Kailangan nating gumawa ng paraan para makaligtas. Naku naman, yari na. Malulunod tayong dalawa ngayon. Maayos naman ang bangka. Bakit biglang nagkaroon ng napakalaking butas? May nagbabalak pumatay sa ating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Masisiguro kung magiging ligtas ka. Buti na lang at ang lugar kung saan tayo lumulubog ay mismong nasa daanan ng barkong ito. Kaya huwag kang mataranta. Ihagis mo ang isang dulo ng lubid pataas. Maililigtas nating dalawa ang sarili natin. Diyos ko, napakadelikado nun kanina. Kung hindi dahil kay Kuya Chenyang. Alam mo ba kung saan papunta ang bangkang demotor na ito? Katapusan na talaga nating dalawa. Hindi lang dahil alam ko kung sino ang makakapagligtas sa atin, kundi alam ko rin kung sino ang gustong pumatay sa atin. Kagabi hindi ako makatulog kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Sakto namang nakita ko ang dalawang taong iyon, na pinakialaman ang bangka natin. Kuya Chenyang, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Mapapalabas ko rin ang totoong kulay nila. Kapatid na Chenyang, ginawa ko na ang ayon sa hiling mo, na ipagkalat ang balita tungkol sa paglubog ng bangka ninyong dalawa, sa buong nayon. At saka, pinapahanap mo sa akin ang pangkat ng bantay bayan. Dinala ko na rin sila rito para sa iyo. Maraming salamat talaga sa iyo, kuya. Matagal na naman nating napagkasunduan ang bagay na ito. Chenyang, sinasabi mo ba, na ang bangka ninyong dalawa, ay sinadyang sirain ng kung sino? May ebidensya ka ba? Ang isang bahagi ng ebidensya ay lumubog na sa ilalim ng lawa. Para naman sa natitirang ebidensya, isasama ko kayo ngayon para hanapin ito. Kuya Hongyu, sa tingin ko sa mga oras na ito si Chenyang ay matagal nang naubos at kinain ng mga isda. Pagkalipas ng 2 araw, lalagyan ko pa ng palaman ang tiyan ko para magmukhang mas malaki. At lilipat na ako mismo sa bahay ni Chenyang. Kabubuo lang ng pagpapaayos ng bahay niya. Kung ibebenta ko ito gamit ang pangalan ko bilang mapapangasawa niya, tiyak na malaking halaga ang makukuha natin para may magasta tayong dalawa. Tara na, pumunta na tayong dalawa roon, para itapon ang mga gamit sa krimen. Maging tagamasid ka ulit para sa akin gaya ng dati. Ang lahat ng sinabi nilang dalawa kanina, narinig ninyong lahat, hindi ba? Malinaw na ang buong katotohanan. Ang bangka ko nga ang sinira at binutasan nilang dalawa. Hawak-hawak pa nila ang mga gamit sa krimen. May matibay na tayong ebidensya ngayon. Dalhin na sila paalis. Sinungaling ka. Kailan naman namin kayo pinahamak na dalawa? Ang galing mo namang magbintang. Yuan. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Masama ang intensyon ng taong ito. Karma lang niya iyan. At may lakas pa ng loob na pagbintangan kami. Humanda ka, hindi pa tayo tapos.
Kayo na mismo ang umamin kanina. Tapos ngayon magkakaila pa kayo. Ilabas niyo ang mga ginamit ninyo sa krimen. Sumama kayo sa amin ngayon din. Kuya Chenyang, akala ko pa naman mahihirapan tayong lutasin ito. Tutal lumubog na rin naman ang bangka. Hindi ko akalain na mareresolba mo ito ng napakabilis. Masyadong maraming sablay ang mga tangang magnanakaw na iyan. Kahit na ang mga tanod pa ang mag-imbestiga, madali pa rin silang mahuhuli. Sige na, ngayon pwede na nating isipin ang pagbili ng bagong bangka. Umuwi muna tayo para makapagpahinga. Bukas na bukas titingin tayo ng bagong bangka. Kuya Chenyang, okay ka lang ba? Noong pinauwi mo ako kahapon, hindi talaga mapalagay ang loob ko. Pakiramdam ko may nangyaring masama. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Huwag kang mag-alala, tingnan mo nga ako. Ayos lang naman ako, di ba? May nangyari lang na kaunting aberya kahapon. Ayaw ko lang na madamay ka pa. Baka kasi matakot ka lang. Kaya pinauwi na muna kita ng maaga. Pasok ka muna at maupo. Nadala na silang dalawa kagabi pa. Naayos at naimbestigahan na rin ang tungkol sa bangka. At malapit na rin tayong magkaroon ng bagong bangka. Sige, gagawa na lang kita ng almusal. Ngayong araw, sasama pa rin ako sa iyo sa paglaot para mangisda. Wala na tayong bangka, kaya magpahinga muna tayo ngayon. Pero okay lang yan. Ipapasyal kita sa labas. Tingnan natin ang mga bagong bangka. Pumili ka ng magugustuhan mo. Talaga, sobrang saya naman yan. Kuya Chenyang, nandito rin pala si Muyaw. Sabi ko na nga ba, siguradong pumunta ka rito para ipagluto kaming dalawa ng almusal. Wow! Ay. Chenyang, ang bilis niyo namang nakalabas. Pwede ba huwag mo na kaming kutyain habang bagsak kami? Kahit papaano naman, fiance mo pa rin ako. Ang ginawa mong pagkalat ng balak naming masama sa iyo. Isiniwalat mo sa iba, na naging dahilan kung bakit makukulong na kaming dalawa. Napakawalang puso mo naman. Na naman kaibigang Chenyang, isipin mo na lang na naging magkaibigan tayo pagkatapos ng gulo. Gagawa kaming dalawa ng paraan para makalikom ng pera at mabayaran ka. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari? Kung hindi mo kami mapapatawad, makukulong talaga kaming dalawa. Magkakabarangay naman tayo. Hindi mo naman pwedeng gawin ito sa amin. Pagkatapos ng gulo magkaibigan na. Noong ginamitan nyo ng pait, para butasan ang ilalim ng bangka ko. Hindi naman pagkakaibigan pagkatapos ng gulo ang iniisip nyo noon. Ang gusto nyo ay lumubog ako sa gitna ng dagat, para makalipat kayo sa bahay ko at maibenta ang ari-arian ko. Chenyang, nagsisisi na ako. Talagang alam ko nang nagkamali ako. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo sa akin. Basta huwag mo lang akong ipakulong. Kung tungkol naman sa pambayad, karapat dapat lang naman talaga na bayaran nyo ako. Pero kung makukulong ba kayo o hindi, wala na akong pakialam doon. Sapat na ang perang ito para mabayaran ang bangka mo. Kalimutan na lang natin ang tungkol dito. Pwede nang palipasin ang pinsala sa bangka. Paano naman ang pagkalugi sa mga kargamento sa bangka? At ang danyos para sa trauma na dinanas namin ni Zhao Shui? Anong gagawin natin doon? Kayong dalawa talaga, ang kakapal ng mukha ninyong pumunta pa rito. Kayo nga ang sumira sa bangka namin. Ang lakas naman ng loob ninyo. Buti na lang at walang nangyaring masama kay Kuya Chenyang. Kung hindi, siguradong hindi ko kayo mapapatawad na dalawa. Nadala lang kami ng aming emosyon. Noong makita namin kumikita kayo ng malaki, nainggit kami kaya kami nagkamali. Sana ay mapagpasensyahan ninyo kami. Huwag na po kayong pumatol sa aming dalawa. Pwede po ba? Ting! Sige, pwede naming palampasin ito. Pero magbayad kayo ng karagdagang 3,000 piso bilang danyos. At doon na matatapos ang lahat. Dahil kung hindi, mabuti pang mabulok na lang kayo sa kulungan. Para hindi ko na makita ang mga pagmumukha ninyo. Kapag naibenta na ang lumang bahay na iyon, tingin ko ay sapat lang ang halaga niyon para rito. Kapag naibayad na namin ang perang iyon sa inyo, wala nang matitira sa aming dalawa, kahit na mawalan pa kayo ng lahat. Kayo rin naman ang may kasalanan niyan dahil sa inyong kalokohan. Kuya Chenyang, palalampasin na lang ba talaga natin ang ginawa nila? Nabayaran na naman nila ang pinsala sa bangka. At bukod doon, handa silang magbayad ng karagdagang 3,000 piso. Para pambayad sa ating dalawa, malaking halaga na rin iyan. Kung masyado pa natin silang gigipitin, baka maging masama pa ang kahantungan nito. Kaibigang Chenyang, nabalitaan kong nakabili ka ng bagong malaking bangka. Dapat natin itong ipagdiwang. Tara na at sumama ka sa amin. Walang uuwi hanggang hindi lasing ngayon. Masyado naman kayong mabait, Mangli. Nakabili nga ako ng bagong bangka.
Pero hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Nakakahiya naman po na maggastos pa kayo para rito. Anong hindi malaking bagay? Ang bangka kaya ang pinakabuhay nating mga mangingisda. Ngayong araw, nakabili ka ng ganito kaganda at kalaking bagong bangka. Kung hindi pa natin ito ipagdiriwang, ako mismong matanda na ang unang-unang aalma. Zhao Shui, Muyaw, sumama na rin kayong dalawa. Walang aalis ngayong gabi. Chen Yang, ano sa tingin mo ang aking anak? Kung gusto niyo naman ang isa't isa, pwede niyo nang pag-isipan ang pagpapakasal. Pa, wag na po kayong manghimasok sa amin. Mabait naman po sa akin si Kuya Chen Yang. Kahit hindi pa kami magpakasal, wala namang masama kung ganito muna kami. Pa, tingnan niyo po. Ito ang iniregalo sa akin ni Kuya Chen Yang. Napakabait niya sa akin. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Napakamahal naman ang regalong ito. Binigay lang basta-basta ni Chen Yang. Nakakahiya naman tanggapin. Kung alam ko lang na ganito, ako na sana ang bumili ng bangka para iregalo sa inyo. Tito, kapag may libreng oras na po kayo, isama niyo po ang pamilya niyo at bumisita kayo sa bangka ko. Kukuha ako ng mga sariwang pagkaing dagat para sa inyo. At magpakabusog tayong lahat. Magandang ideya iyan. Huwag na nating patagalin pa. Bukas na bukas din ay pumunta tayo. Sige, walang bawi ang usapan iyan. Kaibigang Chen Yang, napakabata mo pa pero napakamatagumpay mo na. Bagay na bagay talaga sa iyo ang bansag na iyan. Hindi madaling makamit ang ganitong tagumpay sa murang edad. Talagang kahanga-hanga ka. Bilib din talaga ako kay Kuya Chen Yang. Lagi ko nga siyang ginagawang huwaran. Pero hindi ko pa rin siya mapantayan. Mukhang swerte na nga si Chen Yang ngayon. Sandali pa lang ang nakalipas nakabili na agad siya ng bagong bangka. Malaki siguro ang kinita niya. Tama nga bago nito ay ginugulo pa siya ni Lin Xiuxiu. Pero sa huli siya rin ang naghanap ng sarili niyang sakit ng ulo. Balita ko nakakulong na sina Lin Xiuxiu at Ma Hongyu ngayon. Matagal-tagal ko na rin silang hindi nakikita. Kaibigang Chen Yang, ang pagpunta sa dagat para mangisda ay nakadepende talaga sa panahon. Kailangan mo talagang maging masipag sa pagbato ng lambat. Bakit parang nagmamasid ka pa lang dyan? Tito, hindi mo lang alam. Si Kuya Chen Yang ay nangingisda lang kapag gusto niya. Kung anong isda ang gusto niyang makuha ay iyon talaga ang mahuhuli niya. Ano may ganoon ba talaga? Hindi ako naniniwala. Kung ganoon nga, susubukan ko na lang ang lahat. Muyaw, anong isda ang gusto mong kainin ngayon? Gusto kong kumain ng tuna. Kahit hilaw o luto ay pwede naman. Sigurado namang magugustuhan din iyon ng lahat. Sige, kahit marating ko pa ang dulo ng mundo, kukuha pa rin ako ng isang lambat ng tuna para sa iyo. Kumapit kayong mabuti. Papunta na ako sa direksyong iyon. Grabe ka naman kaibigang Chen Yang. Seryosong seryoso ka talaga. Huwag mong sabihing makakahuli ka nga talaga ng tuna. Papa, Tito, hindi kailanman nagkakamali si Chen Yang. Bluefin tuna nga ito. Maraming mahilig sa sashimi ang sabik na sabik makakuha ng ganito. Naniniwala na ako. Kaibigang Chen Yang, hindi lang basta pangingisda ang ginagawa mo. Para ka nang naging malapit na kaibigan ng hari ng karagatan. Kaibigang Chen Yang, saludo na talaga ako sa iyo. Ang galing-galing mo talaga. Kahit ang mga veteranong mandaragat ay walang-wala sa ikasampung bahagi ng galing mo. Sobra naman po ang papuri ninyo, Tito Li. May kaunti lang po akong sariling karanasan at paraan sa paghuli. Pinapakita ko lang naman ito sa iyo ngayon. Hindi para magyabang. Gusto ko lang talagang pasiglahin ang kapaligiran. Saka para na rin maihanda ang mga gagamitin natin sa pananghalian. Kuya Chen Yang, naihanda mo na ang mga sangkap kanina. Kaya pwede ka muna sigurong magpahinga ng mabuti. Ipaubaya mo na lang sa akin ang pagluluto. Sige, maraming salamat sa pagpapagal mo. Chen Yang, nakikita ko na talagang mabuti kang bata. Gusto ko sanang itanong kung ano ang tingin mo sa anak kong si Muyaw. Magsabi ka lang ng totoo. Tadhana rin na nagkakilala tayo. Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin na magkasama. Tito Li, napalaki niyo po ng maayos si Muyaw. Napakagalang niya at edukada. Talagang napakabait at napakaunawain niyang babae. Kung papayag po kayo sa aming dalawa, hindi po ko kayo bibigin. Umaasa akong magkakasundo kami ng mabuti. Mabuti naman kung ganoon, sa totoo lang. Kapag ipinagkatiwala ko sa iyo si Muyaw, mapapanatag na rin ang loob ko. Sana ay magsama kayo ng mabuti sa hinaharap. Nagtitiwala ako sa sarili kong pagpapasya, at lalong-lalo na sa kakayahan mo. Opo, hindi po namin kayo bibigin ni Muyaw. Chen Yang, maihihilingin sana kami sa iyo. Gusto sana naming humingi ng tulong. Hindi lang namin alam kung papayag ka. Sabihin niyo muna para mapakinggan ko. Ganito kasi iyon. Nabalitaan naming napakatalas daw ng mata mo. Na kung anong isda ang gusto mong huliin ay nakukuha mo talaga. Kung talagang kaya mong gawin iyon, baka naman pwedeng isama mo rin kami. Halimbawa na lang, yung mga isda na ayaw mo na o hindi mo kailangan.
Sabihin mo sa amin kung nasaan ang mga kawan ng isda. Kapag naghagis kami ng lambat at kumita, bibigyan ka namin ng 30%. Kuya Chenyang, kung ganoon nga talaga ang mangyayari, ibig sabihin ba noon ay parang araw-araw tayong nakakapulot ng libreng pera? Napakagandang bagay niyan. Kung ganoon parang katumbas na rin natin ang para tayong namumulot lang ng pera araw-araw. Magandang balita nga yan. Pero sa kabilang banda, baka naman maging tuso sila at sadya nilang bawasan ang hati natin. Hindi natin kailangang ipag-alala ang bagay na yan. Hindi lang dahil nakikita ko kung anong isda ang nasa dagat, kundi alam ko rin kung gaano sila karami. Hindi nila maiisahan ang mga mata ko. Ang tanging dapat ko na lang isipin ngayon ay, kung karapat-dapat ba silang tulungan ko? Chenyang, iisang baryo lang naman tayo. Halos araw-araw tayong nagkakasalamuha rito. Kung may pagkakataon talagang kumita ng pera, huwag mo naman kaming kalimutan. Nga naman, Chenyang, hindi naman namin hinihiling na payamanin mo kami ng todo. Basta ba hindi kami pumapalaot ng walang dala at umuuwing walang huli, sapat na iyon. Kung nag-aalinlangan ka pa rin, tungkol naman sa hatian natin, pwede pa naman natin tong pag-usapan. Kuya Chenyang, kung hindi ka pa makapagpasya, may naisip akong paraan. Ang sa akin lang, pwede ka munang pumili ng ilang pamilyang mababait, at yung mga gipit sa buhay para makasama sa trabaho. Kapag maganda ang naging takbo, saka natin ibahagi sa buong baryo. Sa ganoong paraan kahit hindi magtagumpay, wala naman tayong malulugi. May punto rin naman si Muyaw. Kaya lang, diskarte na iyan ni Chenyang. Hindi na natin dapat panghimasukan. Kung gusto niyang tulungan ang mga kanayon natin, kusang loob at kabaitan na niya iyon. At kung ayaw naman niya, walang sinuman ang may karapatang sumumbat sa kanya. Tutal, wala naman siyang utang na loob sa mga taga rito. Susundin ko ang payo ni Muyaw. Pipili muna ako ng 3 pamilya. Gagabayan ko sila sa tamang paraan ng pangingisda. Zhao Shuai, mas kabisado mo ang sitwasyon dito sa atin. Ikaw na ang bahalang pumili sa 3 pamilyang ito. Kuya Chenyang, ito po yung 3 pamilya na napili ko. Napakabuti talaga ng reputasyon nila sa buong baryo. Sila yung tipong marunong tumanaw ng utang na loob. At saka kanina pang madaling araw, pumunta na sila sa bayan para bumili ng walkie-talkie, para madali mo silang mautusan. Sila, gustong-gusto ka talaga nilang samahan para magkapera naman sila. CJ, basta't makikinig kayo sa akin. Sinisiguro kong sa loob lang ng isang araw, mababawi niyo agad ang ipinambili niyo ng walkie-talkie. Naku, napakaganda niyan. Chenyang, nagtitiwala kaming lahat sa iyo. Mang Wang, ihulog mo na ang lambat sa kanang bahagi ng bangka mo ngayon. Mukha namang walang isda sa ilalim niyan. Sa bagay, sige, susundin kita. Ihuhulog ko na ang lambat. Kapatid na Chenyang, napakahusay mo talaga. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa ibabaw ng dagat. Akala ko tuloy walang isda rito. Salamat na lang talaga, hindi na ako uwing luhaan ngayon. Mabut naman, magsipag lang kayo. Grabe naman, napakalupit talaga ni Chenyang. Paano nating hindi napansin yun? Akalain mo yun, tayong may mga karanasan pang mangingisda ang hindi nakakita. Baka ito na nga yung tinatawag nilang likas na talento. Bata pa lang si Chenyang, alam ko nang may mararating siya. Napakahusay. Sa wakas, makakapag-uwi na rin ako ng malaking pera mula sa pangingisda. Diyos ko po, ang daming isda. Halos mapunit na ang lambat sa bigat. Baka naman naubos ko na ang buong buhay kong. Suwerte rito, basta't sumunod lang kayo sa akin. Magiging ganito kaswerte ang bawat araw nyo. Halika na, masyadong maliit ang bangka nyo. Hindi na natin kayang magbaba pa ng lambat. Bumalik muna tayo. Anong nangyayari rito? Nakipagtulungan ang tatay ko sa palengke ng mga lamang dagat sa bayan. Ang iba pang mga boss ay nagtayo ng branch dito sa daungan ng baryo ninyo. Ngayong nakapangisda na kayo, maibebenta ninyo ito agad sa lalong madaling panahon. Hindi lang ito maginhawa para sa inyo. Makakakuha rin kami ng pinakasariwang isda. Napakagandang balita niyan. Dati kapag marami kaming nahuhuling isda, namumblema kami kung paano ito dadalhin sa bayan. Napakabigat talaga. Kaya naman pala sinabi mong abala ka nitong mga nakaraang araw. Walang oras para sumama sa aming pumalaot. Iyon pala ay inaasikaso mo ang bagay na ito. Muyaw, Tito Lee. Maraming salamat talaga sa inyo ngayon. Hindi ninyo na kailangang magpasalamat pa sa amin. Ang pagtatayo namin ng branch dito ay walang gaanong gastos. Hindi naman ito malaking bagay para sa amin. Ang mahalaga kapag may truck na para magkarga ng mga sariwang isda. Ang mga buhay na isda sa ating baryo ay maihahatid na agad sa lalong madaling panahon. Nga, dati kasi maraming malaking kliyente. Nang mabalitaan ang tungkol sa inyo, ay gustong makipagtulungan sa atin. Pero nang pag-isipan nila, pakiramdam pa rin nila ay medyo mataas ang magiging gastos. Kaya sa huli ay sumuko na lang sila. Sa totoo lang basta ang mga mahuhuli nating isda ay talagang napakasariwa at maganda ang kalidad. Siguradong papayag sila rito. Tutal ang magiging gastos naman nila ay maidaragdag din naman sa magiging presyo
ganito na lang pag-usapan natin ito mamayang gabi. Napakagandang pagkakataon nito para sa atin. Isang pambihirang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Hahaha, Chen Yang. May edad na kaming mga nandito, at hindi rin namin gaanong naiintindihan ang mga pinag-uusapan ninyo. Pero ang sigurado ko lang ay may naiintindihan akong isang bagay. Napakalaki ng naitulong mo sa amin, kaya hindi naman tamang hindi ka rin namin tulungan. Nga, kung sakaling may kailangan ka na maitutulong namin, sabihin mo na lang ng diretsyo, tutulungan ka talaga namin. Kung hindi dahil sa iyo, kahit isang singko ay wala kaming kikitain. Alam na alam namin iyon sa aming mga puso. Huwag kayong mag-alala. Kung sakaling kailanganin ko ang tulong ninyo, siguradong hindi ako mag-aalangan na magsabi sa inyo. Sa ngayon, umuwi muna kayo para magpahinga. Saka na muna natin pag-usapan ang ibang bagay. Tito Lee, magsasabi na po ako ng totoo. Malaki-laki na rin ang kinikita ko ngayon sa pangingisda. At pagkatapos kong marinig ang mga sinabi ninyo tungkol sa negosyo, bigla akong nagkaroon ng ideya. Siguro pwede akong mag-invest para magpatayo ng ilang cold storage at cold chain. Para masigurong ang mga huling isda natin kapag idineliver na, ay sariwang-sariwa pa rin. Kuya Chen Yang, kung magtatayo tayo ng cold chain at mga bodega, mukhang hindi lang barya-barya ang kakailanganing pera doon. Tama, napakalaking pakikipagsapalaran nito. Pero mayroon tayong napakalaking bentahe. At iyon ay ang matalas na paningin ni Chen Yang. Basta makakakuha tayo ng sapat na dami ng isda araw-araw, hindi magtatagal at mababawi rin natin ang puhunan. Ganyan na ganyan din ang iniisip ko. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagbawi ng puhunan. Ang mga bagong trabahong magagawa rito ay makakatulong para magkatrabaho ang mga kanayon natin. Sa madaling salita, marami tayong makukuhang pakinabang dito. Kuya Chen Yang, kailanman ay hindi ko pinagdudahan ang kakayahan at pananaw mo. Basta gusto mong gawin ang bagay na ito, kaming lahat ay buong pusong tutulong sa iyo. Sige, iyang-iyan nga ang hinihintay kong marinig sa inyo. Magsisimula na tayong magtrabaho bukas na bukas din. Gamit ang mga bentahe natin ngayon, magtatayo tayo ng cold chain storage sa Dalampasigan. Kayong tatlo, kapag pumalaot kayo ngayong araw, doon ninyo ihulog ang lambat sa mga lugar na minarkahan ko. Ako at si Master Zhao ay may kailangang asikasuhin sa labas, kaya hindi muna namin kayo masasamahan. Chen Yang, sige lang kung may kailangan kang asikasuhin. Basta sabihin mo lang sa amin kung saan dapat mangisda. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa iyo. Grabe, lumalaki na talaga ang negosyo ni Chen Yang. Biruin mo, bumili siya agad ng ganito karaming kagamitan. Magpapatayo ba ng pabrika ang batang ito? Ang laking gastos naman nito. Pag nagbukas na ang pabrika, magpapasukan ako sa kanya para magtrabaho. Ako rin, sasama ako. Mabuting bata naman si Chen Yang at walang masamang tinapay sa kanya. Tiyak na hindi tayo magkakamali kapag nagtrabaho tayo sa kanya. Kung sa bagay, tama ka dyan. Kailangan ko nang pumunta roon agad, para makita ko kung may maitutulong ako roon. Mabuti na lang at nagkagayon niya. Ang maliit na baryong mangingisda na ito noong una, na mga bagay na pagkalipas pa ng ilang taon bago magagawa, ay nagawa na ngayon ni Chen Yang. Kung mas maagang magkakaroon ng mga kagamitang ito ang baryo, mas mababawasan pa ang mga masasayang na huli. Mas madali rin tayong makakasabay sa malaking merkado. Napakalaking tulong at magandang balita talaga nito. Sinabi mo pa, ganoon na nga, humahanga lang talaga ako sa totoo lang. Napakahusay talaga ng kakayahan at pananaw ni Chen Yang. Sobrang galing talaga niya. Ikaw na ang gumawa ng anunsyo para sa pagkuha ng mga manggagawa. Sa ngayon, kailangan natin ng hindi bababa sa 20 tao. 6 sa kanila ang mamamahala sa mga pampalamig na kagamitan. At ang iba naman ay sa pagbibiyahe at pagbabalot ng mga produkto. Sige, walang problema. Isusulat ko ito at ipapaskil sa bulletin board sa may tapat ng baryo. 20 tao, di ba? Asahan mo, makukumpleto natin ang bilang na yan. Malakas naman ang pangangatawan ko. Kaya kong magbalot at magbuhat ng mga kargamento. May alam ako sa gawaing kuryente. Kaya kong mag-asikaso sa mga pampalamig na makina. Gusto ko ring magtrabaho sa pabrika ni Chen Yang. Kahit anong trabaho na lang ang ibigay mo sa akin, ayos lang. Chen Yang, ginamit mo ang sarili mong bahay para subukan ito. Sa tingin ko ay naging matagumpay naman ito. Ang susunod na hakbang, pwede mo nang pag-isipang magtayo ng totoong gusali ng pabrika para magagawa ang paunang pagproseso sa mga nahuling isda mula sa dagat. O kaya ay ang mas malalim pang pagproseso sa mga ito. Ginagawa na po iyon ni Tito Lee. Halika po, ikot ko po kayo para makita nyo. Napo, Tito Lee. Ilang araw lang kayong hindi nakapunta rito. Pero ang laking pagbabago na agad sa nayon. Kuya Chen Yang, talagang kahanga-hanga ka at hindi ako makapaniwala sa iyo. Hindi lang itong dayon ng mga mangingisda, kundi maging ang daang-daang kilometrong nakapaligid na mga pagkaing dagat sa kahabaan ng baybayin, ay pwede nang iproseso rito. Chen Yang, ang plano at diskarte mo.
pati na rin ang bilis mong kumilos, ay talagang hinahangaan ko mula sa puso ko. Kung pag-uusapan ang mga plano, mayroon nga akong gustong ipagawa sa inyo. Hindi ko lang alam kung papayag sina Tito Lee at Muyao. Ano iyon? Pamilya naman na tayo. Siguradong susunod kami sa iyo. Plano kong italaga si Muyao para mamahala sa planta ng pagpoproseso. At si Tito Lee naman ang mamamahala sa mga panlabas na transaksyon at pakikipag-ugnayan. Habang si Zhao Shuai naman ang hahawak sa pangkat ng mga mangingisda. Kuya Chenyang, paano naman ikaw? Ako naman kung saan may kulang sa tao, doon ako pupunta para tumulong. At gising ko araw-araw ng maaga. Ang unang-unang gagawin ko ay tulungan ang mga mangingisda sa nayon na pumili ng pinakamagandang lugar para pumalaot. Kaya naman hindi rin ako mababakante. Hinati ko sa 3 ang plantang ito. Ang isang bahagi ay para sa paunang pagpapalamig. Ang kabilang bahagi naman ay para sa paunang pagpoproseso. At ang huling bahagi ay para sa mas malalim na pagpoproseso. Mas simple lang ang pagpapalamig at paunang pagpoproseso. Pagdating naman sa mas malalim na pagpoproseso, kailangang isaalang-alang ang pangangailangan ng merkado at ang epekto sa kapaligiran ng karagatan. Kaya naman ang bagay na ito ay kay Muyao ko lang pwedeng ipagkatiwala. Kuya Chenyang, nag-aalala ako na baka hindi sapat ang kakayahan ko at baka hindi ko ito magawa ng maayos. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Magkakasama tayong lumalaban dito. Kung sakaling magkaproblema ka, sabihin mo lang agad sa amin, at may inihanda rin akong regalo para sa iyo. Sana magamit mo ito, para makatulong sa iyo kahit paano. Muyao, ito nga pala ang regalo ko sa iyo. Daan-daang libro tungkol sa pamamahala at negosyo. Sigurado akong kapag mailibreng oras ka at binasa mo ang mga ito, malaking tulong talaga ito sa iyo. Kuya Chenyang, napaka-maalalahanin mo talaga. Dahil sa sinabi mo na iyan, mas nagkaroon ako ng lakas ng loob at tiwala sa sarili ko. Tama iyan, anak ko. Huwag kang matakot. Nandito naman si Papa para suportahan ka. Kapag may bagay na hindi mo maintindihan, pwede nating pag-usapan muna iyon. At kung hindi talaga natin magawa ng paraan, lapitan natin si Chenyang para tulungan tayong lutasin iyon. Ha ha ha. Hindi mararating ni Chenyang ang kinalalagyan niya ngayon, kung hindi dahil sa tulong ninyong lahat sa akin. Ngayong nakatayo na tayo sa sarili nating mga paa rito, magsisimula na tayo sa bagong yugto ng ating pag-unlad. Kaya mag-cheers muna tayo, para sa mas magandang bukas nating lahat. Kuya Chenyang, siguradong mas lalong unlad ang negosyo natin. Sigurado iyon. Ha ha ha. Gaya ng lagi kong sinasabi, buo ang tiwala ko sa pananaw at kakayahan ni Chenyang. Bukas na ang pagbubukas ng pabrika. Sabay-sabay tayong pumunta para mag-ribbon cutting. Ibang-iba na talaga si Chenyang. Malaki na talaga ang ipinagbago niya. Tingnan mo nga ang tindig at kilos niya ngayon. Mukhang-mukha na talaga siyang malaking boss. Mahirap nang makahanap ng ganyang kabait na boss ngayon. Kahit nga kaninang umaga lang. Sa kabila ng napakahalagang araw na ito, nagpunta pa rin siya sa baryo para sabihan ang lahat kung saan magandang mangisda para makahuli ng kawan ng mga isda. Napakabuti ng puso ni Chenyang. Marami siyang nagawang mabuting bagay, kaya sa kanya napupunta ang lahat ng biyaya. Hindi naman ako naiinggit kahit kaunti. Dapat lang naman nabiyayaan ang mabubuting tao. Hay ngayon ang negosyo ni Chenyang ay napakalaki na. Baka mas maging abala pa siya niyan sa susunod. Hindi ko tuloy alam kung ano na ang lagay ninyong dalawa ngayon. Kung hanggang saan na ba ang narating ng relasyon ninyo. Kailan ba kayo balak magpakasal? Tay, huwag mo naman akong madaliin, pwede ba? Tingnan mo si Chenyang para siyang trumpo sa sobrang abala. Paano pa siya makakapag-isip sa mga ganitong bagay? Muyao, papayag ka bang magpakasal sa akin? Payag ako. Mahal ko, nakikita mo ba ito? Nakahanap na ng mabuting mapapangasawa ang ating anak.